And finally minasang, nabili na natin ang ating first phone gimbal, ang DJI Osmo Mobile 6. Konnichiwa minasang, Kipito Moshimasu, Yoroshiko Onegaishimasu, and welcome to KP Japan Vlogs. And for today's video ay pupunta tayo ng Osu Nagoya para bumili ng kauna-unahan nating phone gimbal, at yung napili ko pala is yung DJI Osmo Mobile 6. Ito kasi yung may pinakamagandang review sa mga napanood kong mobile gimbal. At yung napanood nyo yung previous vlog ko is kung saang store na ako nakapunta rito sa lugar namin, pero wala akong nakita. Kaya no choice talaga kundi matuloy tayo sa Osu Nagoya para mabili na yung ating first ever phone gimbal. And by the way minasang, sa mga hindi pa pala nakakalam, ganito pala yung procedure ng pagpaparking ng bike dito sa Japan. I-press mo lang yung button na yan, tapos may lalabas dyan na maliit na resibo na may barcode. Tapos itutulak mo to. Then yung resibo naman na may barcode is yun naman yung i-scan nyo or ipapasok nyo rin sa machine mamaya sa exit. Then after nun, lalabas dun sa screen nila yung babayaran mo. Tapos yun, magbabayad ka na. Tapos dapat aware kayo bago mag-parking. Kasi dito sa parking dito sa amin, may mga designated kasi rito na parking para sa mga maliliit na bike, para sa mga Jido bike. Tapos meron din silang mga designated parking para rin lang sa mga nakaregister sa kanila yung monthly nagbabayad ng parking. Or kung di nyo alam or first time pa lang kayo, syempre dapat magtanong kayo. Kasi naka-experience na kami rito na kung saan-saan lang kami nag-parking, then pagbalik namin, may nakalagay ng memo sa bike namin. Buti na lang warning lang yan. Kasi kung hindi baka violation yun or may bayaran kami. At regarding naman sa pagsakay ng tren or pagbili ng ticket, mas okay na bumili na kayo ng ganito, yung may IC card na siya, para hindi na kayo bili ng ticket kada sakay nyo ng train. At mas convenient to kasi maglo-load lang kayo, tapos may English guide naman, i-press nyo lang yung magano yung amount na ilo-load nyo, then ihulog nyo lang yung pera, tapos ayun, tapos na. Unlike dun sa bili ng ticket kada sakay mo, di ba napaka-hassle nun? Tsaka mas okay talaga yung ganito kasi hindi ka na mahihirapan. Yung balance naman yan is hindi mawawala. Actually, yung card ko nga is nung 2017 pa yan. So, bali 5 years ako sa Pinas. Then pagbalik ko, yan uli yung ginamit ko. Hindi naman nawala yung balance niya. At saka gumagana pa rin siya. Kaya okay lang naloadan nyo ng marami yan. Pwede nyo rin palang gamitin yan kapag bibili kayo ng mga drinks sa Jido Hanbaiki. Itatap nyo lang siya. Tapos pipili lang kayo ng gusto nyo. Ayun, tapos na. Ganun lang kadali. Ang disadvantage pala kapag wala kang ganitong card is kapag malalayo yung biyahe mo or pupuntahan mo. Kasi kadalasan kasi kapag ganun kalalayo is marami siyang norikay, or ibig sabihin ng norikay is yung mga lilipatan na train para makarating ka sa pupuntahan mo. So kapag ganun kasi, kada lipat mo ng train, bili ng ticket. Unlike sa ganito na itatap mo lang kada lipat mo, diretsong pasok ka na. Tulad ko, ang lapit lang nung pupuntahan ko, pero kailangan kong magnorikay sa 2 train para makarating sa Osu Nagoya. And finally minasang, andito na tayo sa Osu Nagoya. And alam nyo ba minasang, ito ang pinakamalaking shopping street dito sa Nagoya, at sa sobrang laki nito ay meron itong halos 1,200 na tindahan at mga restaurant. Kaya naman kahit ilang beses na akong nakapunta rito ay binabalik-balikan ko pa rin kasi sobrang ganda kasi rito. Pagdaan ko naman dito, sobrang daming kalapati kaso walang nagpapakain. Siguro pagbalik ko bago ako umuwi, magpapakain ako sa kanila. At dahil weekdays ngayon, walang masyadong tao ngayon dito. Kaya masarap mamasyal kasi hindi siksikan. Dahil medyo na-excite na rin akong bumili ng ating phone gimbal, dumaratsin na agad ako rito sa The Drone Station. Dito nga pala kayo makakabili ng mga vlogging camera tulad ng Camera 360, GoPro. Andito rin yung mga gimbal nila. Tapos marami rin sila rito ng iba't ibang klaseng drone at marami kayong pamimilian dito. At ito nga pala yung napili natin. Ito yung nagustuhan ko sa kanya kasi meron na siyang sariling stand. Unlike sa iba na kailangan mo pambili ng sariling stand. At yung isa na gusto ko pa rito is yung kanyang built-in extension rod. At para sa akin, napaka-comfortable niyang gamitin as a vlogger. At ang pinaka-main reason ko kung bakit ito yung napili ko ay dahil sa kanyang Active Track 5.0. Yung kasi yung pinaka-nagustuhan ko sa kanya. Kasi as a vlogger, hindi mo na kailangan maglipat-lipat ng tripod or kailangan magdala ng tripod. At hindi siya ganun kamahal at very affordable price lang. Kaya para sa akin, sulit na to at good investment to para sa vlogging journey ko. Kaya di na ako magdadalawang isip na bilhin to. Kasi alam ko magagamit ko naman talaga. Tapos nakita ko tong interior ng aking kickboard scooter na mayroon din pala sila ritong available. Kaya kahit hindi pa flat yung aking interior o yung aking gulong, bumili na rin ako. Para in case of emergency, meron na rin agad ako magagamit. At di ko na pinatagal, binayaran ko na rin agad. Kasi medyo na-excite na rin akong gamitin to. And finally,
nabili na rin natin. Dahil tanghali na at medyo nagugutom na ako, kumain muna ako dito sa Mega Kebab bago umuwi. At ito nga pala yung mga menu nila. At ito naman yung orderin natin. Reward ko na rin sa sarili ko. Sobrang hirap kayang pagsabayin ng trabaho at vlogging. Sa pag-e-edit pa lang, halos isang araw na yung nauubos ko. Tapos yung set na nga pala yung in-order ko para meron ng kasamang drinks. Tapos meron na rin kasamang large fries. Sobrang dami. Tapos tingnan nyo naman kung gaano kalaki tong kebab na to. Tingnan nyo, halos kasing laki ng braso ko. Hindi ko nga alam kung kaya kong ubusin to. Pero parang hindi ko kaya. Pero tikman muna natin yung lasa. At unang kagat, sarap. Sulit na sulit yung binayad natin na 1,500 yen. At para sa akin, 10 out of 10 to. Sobrang sarap. Try nyo rin. And finally, the long wait is over. I-unbox na natin to. Ilang araw nga akong hindi pinatulog nito, kakaisip. Kasi sobrang excited na talaga ako. Kaya kung makikita niyo sa mga freebies vlog ko, naghahanap talaga ako sa malapit lang sa lugar namin para sana hindi na ako lumayo at hindi na sayang sa pamasahe. At dahil nga wala tayo nakita sa lugar namin, talagang dito yung bagsak ko sa Nagoya. At ito nga pala yung mga laman niya. Meron na siyang kasamang maliit na bag para in case na hindi mo siya gagamitin, pwede mo siyang ilagay dyan. Kasama na rin dito yung manuals and other information ng gimbal na to. And also, itong isa sa pinaka nagustuhan ko sa phone gimbal na to, yung kanyang stand. Yung iba kasi na nakita ko, wala kasing ganito, kailangan mo pang bumili. Which is pwede rin naman sana akong bumili ng stand na lang. Kasabi pa rin kasi yung same brand para sa compatibility, tsaka yung sa smooth ng paggamit niya. At ito naman yung pinaka main body ng ating phone gimbal. Sakto lang yung bigat niya at very smooth hawakan. At hindi siya mahirap dalhin kasi kahit sa bulsa lang is pwede na. Dalawang klaseng kulay pala yung available nito, pero mas pinili ko itong black kasi hindi siya madumihin. Yung isang kulay kasi is parang gray na medyo nagwa-white siya. And feeling ko kapag yan yung pinili ko, baka hindi tumagala sa akin at puro dumi na agad. Then ito rin yung kasama niya, yung kanyang cellphone holder. Bale, magnetic pala yan at sobrang tibay ng magnet niyan. Meron na rin palang kasamang maliliit na rubber. Ayan naman yung inilalagay sa cellphone holder kapag malalaki yung cellphone na gagamitin mo. Meron din sila ritong cable wire and walang charger. Sa tingin nyo minasang, sulit ba yung bili natin? And after naman natin i-unbox, isusubukan naman natin siya. And naisip ko na pumunta na lang ako doon sa mga ibon para doon natin itry. At tamang-tama, pagdating ko nga rito sobrang daming ibon kasi sobrang dami rin naman nagpapakain. Tapos natawa ako kasi yung kuhaan ng pagkain is naiwanang bukas yung bintana. Kaya yung mga kalapati is pumasok na sa loob. Kaya naman itong si Manong, galit na galit din sa babaeng Hapon kasi iniwanan kasing nakabukas yung bintana. Ayun, lugi tuloy siya. Halos naubos yung mga pagkain na nakaredy doon. At ito naman, yung pinaka first try natin. Kung mapapansin nyo, sumusunod na siya sa akin. Diba? Hindi na natin kailangan ng kasama. Automatic na kasi siyang sumusunod sa'yo kapag nagbibideo ka. At nagpakain na rin pala ako ng mga kalapate. Dahil agad yung kinuha ko, ayun, dinumog ako, sobrang dami. At kung mapapansin nyo, sumusunod na talaga sa akin yung camera. Ang galing talaga ng gimbal na to. Kaya isa to sa mga gusto ko eh. Kasi Active Track 5.0 na kasi siya. Kaya mas accurate siya at mas mabilis kumpara sa iba. At dahil medyo mahaba na yung video natin, hanggang dito na lang muna siguro for today's video. At kung nakaabot ka sa part na to, don't forget to follow, like, and share ng ating mga video. Mag-iwan ka na rin ng bakas. Thank you for watching. See you next vlog.